Panginoon, sa oras na ito ako ay lumalapit sa iyong harapan na kinikilala na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na nagpapanumbalik, ang Diyos na nagdadala ng buhay kung saan mayroon lamang kamatayan at kawalan. Alam ko na walang karamdaman na makakatagal sa iyong tinig, walang hatol ng doktor na makakapagpawalang bisa sa iyong dakilang kalooban, walang sentensyang medikal na mas higit pa sa iyong salita ng kapangyarihan. Ikaw ang parehong Diyos na humipo sa mga ketongin at nilinis sila, na nagpadilat sa mga mata ng mga bulag at nagpalakad sa mga lumpo, na bumuhay sa mga patay at nagbalik ng pag-asa sa mga nawawalan nito. At ngayon, Panginoon, tumatawag ako sa iyo dahil alam kong ang iyong kalikasan ay hindi nagbago. Ang iyong kapangyarihan ay hindi nabawasan. Ang iyong habag ay hindi lumamig. Ikaw pa rin ang Panginoon na nagpapagaling. Ang Diyos na gumagawa ng mga himala. Ang Ama na nahahabag sa kanyang mga anak. Amang nasa langit, dinadala ko sa iyong harapan ang bawat tao na nakikipaglaban sa karamdaman sa sandaling ito. Ang mga nakatanggap ng masamang balita. Ang mga nakarinig ng mga salitang yumanig sa kanilang katatagan. Ang mga nakakita sa kanilang mga pangarap na tinatakot ng malulupit na sakit. Namamagitan ako para sa mga nasa kama ng ospital, nakakonekta sa mga makina, umaasa sa mga gamot, naghihintay ng resulta ng mga pagsusuri na may kaba sa dibdib. Panginoon, nakikita mo ang bawat luhang pumapatak sa katahimikan ng madaling araw. Naririnig mo ang bawat daing ng sakit na lumalabas sa nanginginig na mga labi. Alam mo ang bawat takot na sumisikip sa dibdib at nagnanakaw ng tulog. Walang pagdurusa ang hindi napapansin ng iyong mga mata. At hiniiling ko, Panginoon, na ang iyong kagalingan ay dumating tulad ng ilog ng buhay na tubig, na ang iyong pagpapanumbalik ay pumasok sa bawat may sakit na selula, bawat organong may diferensya, bawat sistema na humihina. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala ko na may mga sitwasyon na itinuturing na imposible, mga kaso na sinusukuan ng siyensya, mga kondisyon na hindi kayang bagu ng mga pamamaraan ng medisina. Ngunit alam ko, Panginoon, na kapag wala ng buhay, pag-asa o pananampalataya, doon ka kumikit. Sa imposible, nahahayag ang iyong kaluwalhatian ng may pinakamatinding lakas. Sa mga walang lagusan, ang iyong pangalan ay pinakaitinataas. Sa kawalan ng kakayahan ng tao, ang iyong banal na kapangyarihan ay nagniningning. Ilang beses na kaming nakasaksi ng mga himala na humamon sa lahat ng lohika ng medisina. Ilang beses na kaming nakakita ng mga bukol na nawala ng walang paliwanag na siyentipiko. Ilang kwento na ang aming narinig tungkol sa mga taong wala ng pag-asa na bumalik sa buong buhay. Panginoon, dalubhasa ka sa paggawa ng imposible. At ngayon, ipinapahayag ko na walang sakit na mananaig laban sa mga nagtitiwala sa iyo. Panginoong Jesus, noong lumakad ka sa lupang ito, nag-iwan ka ng bakas ng kagalingan saan man ka dumaan. Hinanap ka ng mga may sakit, ng may desperasyon, humawi ng daan sa gitna ng maraming tao. Mahawakan lang ang laylayan ng iyong damit. Isinigaw ang iyong pangalan kahit sinusubukan silang patahimikin ng iba. At ikaw, na puspos ng habag, ay hindi kailanman ipinagkait ang iyong hipo na nagpapagaling sa sinumang lumapit ng may pananampalataya. Ang lumpo sa Bethesda ay naghintay ng 38 taon, ngunit nang makatagpo ka niya, sa isang iglap ay ganap siyang naibalik. Ang babaeng inaagasan ng dugo ay nagdusa ng 12 taon, naubos ang lahat sa mga doktor. Ngunit nang humipo siya sa iyo, agad siyang gumaling. Ang bulag na si Bartimeo ay gumugol ng buhay sa kadiliman. Ngunit nang tumawag siya para sa awa, ang kanyang mga mata ay nadilat. Panginoon, ang mga kwentong ito ay hindi naitala bilang mga alaala lamang ng nakaraan, kundi bilang mga patotoo ng iyong hindi nagbabagong katangian. Amang minamahal, nananalangin ako para sa mga nakikipaglaban sa kanser, ang sakit na ito na kumakalat ng tahimik at nagdadala ng takot sa puso. Hiniiling ko na iyong tuyuin ang bawat selula ng kanser, na iyong wasakin ang bawat bukol,
na iyong linisin ang dugo at ibalik ang buong kalusugan. Nawa ang mga paggamot ay maging mabisa ng higit sa inaasahan, na ang mga masamang epekto ay mabawasan, na ang lakas ng katawan ay mapanibago araw-araw. Panginoon, ikaw ay mas dakila kaysa sa sino mang doktor sa kanser, mas matalino kaysa sa anumang pamamaraan ng kemoterapya, mas makapangyarihan kaysa sa anumang radyasyon. Ipinapahayag ko ang ganap na kagalingan, buong pagpapanumbalik, ganap na tagumpay laban sa karamdamang ito. Nawa ang bawat pagsusuri ay magdala ng magandang balita, na ang bawat konsultasyon ay maging dahilan ng pagdiriwang, na ang bawat resulta ng medikal ay maging patotoo ng iyong sobrenatural na kapangyarihan na kumikilos sa buhay ng mga taong ito. Panginoon, tumatawag din ako para sa mga humaharap sa mga sakit na matagal na araw-araw ay convive sa sakit at limitasyon, na nangangailangan ng mahigpit na disiplina upang mapanatiling matatag ang kalusugan. Diabetes, mataas na presyon ng dugo, mga problema sa puso, sakit sa bato, mga sakit kung saan inaatake ng katawan ng sarili. Ama, hindi mo nilikha ang aming mga katawan para magkasakit, kundi para gumana sa perpektong pagkakatugma. At hiniiling ko na iyong ibalik ang balanseng ito, na iyong ayusin ang bawat sukat na nabago, na iyong gawing normal ang bawat bahagi na humihina. Nawa ang insulin ay magawa ng maayos, na ang presyo ng dugo ay maging matatag, na ang puso ay tumibok sa perpektong ritmo, na ang mga bato ay magsala ng maayos, na ang sistema ng resistensya ay maayos muli. Panginoon, ikaw ang lumikha ng katawan ng tao. Alam mo ang bawat mekanismo, bawat proseso, bawat selula, at kung ano ang iyong nilikha, kaya mong ibalik ng buo. Diyos ng mga himala, namamagitan ako para sa mga batang may sakit, para sa mga musmos na dapat sana ay naglalaro at nakangiti, ngunit nakakulong sa mga ospital, humaharap sa masakit na mga pamamaraan, nawawalan ng pagkabata dahil sa matatapang na gamot. Panginoon, dinudurog nito ang iyong puso tulad ng pagdurog nito sa amin. Mahal mo ang mga batang ito ng walang hanggang pag-ibig, at alam ko na ang iyong kalooban ay makita silang tumatakbo, tumatalon, tumatawa, namumuhay ng ganap. Hiniiling ko ang sobrenatural na kagalingan para sa bawat batang may sakit. Nawa ang mga bihirang sakit ay mapagaling sa himalang paraan, na ang mga kondisyong henetiko ay mabago ng iyong kapangyarihang lumilik, na ang mga depekto sa katawan ay maitama, na ang mga sistema na hindi nabuo ng maayos ay ganap na maibalik. Panginoon, ibalik mo ang pagkabata sa mga batang ito. Ibalik ang kagalakan sa mga pamilyang ito. Ibalik ang pag-asa sa mga magulang na umiiyak gabi-gabi habang nakikita ang kanilang mga anak na nagdurusa, Amang nasa langit. Kapag wala ng gamot o paraan, kapag ang mga doktor ay yumuko at nagsabing wala nang magagawa pa, kapag ang mga pagpipilian ay naubos na at ang oras ay tila maikli na, doon ka pumapasok taglay ang iyong kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli. Ikaw ang Diyos na bumuhay kay Lazaro matapos ang 4 na araw sa libingan, na nagbalik ng buhay sa anak ng byuda ng Nain, na bumangon sa anak ni Jairo nang ang lahat ay umiiyak na sa kanyang kamatayan. Panginoon, hindi ka limitado ng madilim na mga hula, hindi ka natatakot sa mga estadistika na nakakasira ng loob, hindi ka umaatras sa harap ng sentensya ng kamatayan. Ipinapahayag ko na ang mga buhay ay mabubuhay na mag-uli, na ang mga taong wala ng pag-asa ay babalik sa buhay, na ang mga himala ay mangyayari kung kailan tila huli na ang Ikaw ang Diyos ng imposible, at wala, talagang wala, ang napakahirap para sa iyo. Panginoon, nananalangin ako para sa mga nasa silid ng masinsinang pag-aalaga sa sandaling ito, naglalaban sa pagitan ng buhay at kamatayan, umaasa sa mga makina para makahinga, sa mga gamot para mapanatili ang presyon, sa mga makina para linisin ang Ama, hindi mo kailangan ng mga aparato para sustentuhan ang buhay, dahil ikaw ang mismong pinagmulan ng buhay. Hiniiling ko na iyong ihihip
ang iyong hininga ng buhay sa mga taong ito, na iyong palakasin ang kanilang pagod na mga katawan, na iyong gisingin ang kanilang mga natutulog na organo, na iyong ibalik ang ulirat at ang kabuuan. Nawa ang mga doktor ay magulat sa mga paggaling na hindi maipaliwanag, na ang mga monitor ay magpakita ng mga senyales ng patuloy na pagbuti, na ang mga ulat medikal ay kailanganing isulat muli sa harap ng katibayan ng iyong himala. Panginoon, ihayag mo ang iyong kapangyarihan sa mga higaan na iyon. Baguhin ang mga lugar ng kamatayan at gawing mga lugar ng patutuo ng iyong kaluwalhatian. Diyos ng lahat ng kaaliwan, namamagitan din ako para sa mga pamilyang sumasama sa pagdurusa ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga asawa na nakikita ang kanilang kabiyak na nanghihina, ang mga magulang na sumasama sa laban ng kanilang mga anak, ang mga anak na nag-aalaga sa mga magulang na matatanda at pinahina ng sakit. Panginoon, ang mga taong ito ay nangangailangan din ng kagalingan, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at espiritual. Ang hapis na makita ang isang taong aming mahal na nagdurusa ay isang malalim at nakakasugat na sakit. Hiniiling ko na iyong palakasin ang mga pamilyang ito, na iyong sustentuhan ang kanilang mga emosyon, na iyong panibaguhin ang kanilang lakas bawat umaga. Nawa ay hindi sila manghina sa pag-aalaga, hindi mawalan ng pag-asa sa paghihintay, hindi sumuko sa kawalan ng pag-asa sa harap ng mga pagsubok. Panginoon, maglagay ka sa paligid nila ng komunidad na sumusuporta, mga tao na magbabahagi ng pasanin, na mag-aalok ng tulong, na mananalangin ng walang humpay. Amang minamahal, tumatawag ako laban sa bawat sakit sa isip na nagpapasakit din sa katawan at nagnanakaw ng kalidad ng buhay. Depresyon na nag-aalis ng pagnanais na mabuhay, pagkabalisa na pumaparalisa at umuubos ng lakas, mga karamdaman na nagpapabago sa kemikal ng utak at ganap na nagbabago sa pagkatao. Panginoon, nilikha mo hindi lamang ang aming mga katawan, kundi pati na rin ang aming mga isip at emosyon, at hiniiling ko ang buong kagalingan na umabot sa bawat bahagi ng pagkatao. Nawa ang mga kemikal sa utak ay maayos, na ang mga mapanirang takbo ng isip ay maputol, na ang malalalim na sugat sa damdamin ay gumaling. Nawa ang tamang paggamot ay matagpuan, na ang mga tamang propesyonal ay magtagpo sa landas ng mga taong ito, na ang gamot ay umepekto ng hindi nagdudulot ng masamang pagdepende. Panginoon, ibalik mo ang kalusugan ng isip ng iyong bayan, ibalik ang kagalakan sa pamumuhay, ang kakayahang mangarap, ang pag-asa sa bukat. Panginoong Jesus, nananalangin ako partikular para sa mga humaharap sa mga sakit na lumalala, na nakikita ang kanilang mga kakayahan na unti-unting nababawasan, na alam na ang natural na takbo ay lumala sa paglipas ng panahon. Parkinson, Alzheimer, sclerosis, pagkasira ng kalamnan, mga sakit na unti-unting nagnanakaw ng kalayaan at dignidad. Ama, alam ko na para sa iyo ay walang pagkasira na hindi na maibabalik. Kaya mong itigil ang mga proseso ng paglala. Baligtarin ang mga pinsala sa ugat. Ibalik ang mga tungkulin na nawala. Ipinapahayag ko na ang mga kalamnan ay muling susunod sa utos ng isip, na ang mga panginginig ay titigil, na ang mga alaala ay maibabalik, na ang koordinasyon ng katawan ay mababawi. Panginoon, nawa ang mga taong ito ay makaranas hindi lamang ng paghinto ng sakit, kundi tunay na pagbuti, pagsulong kung saan inaasahan ng mga doktor ang pag-atras, pagbawi ng mga kakayahan kung saan hinulaan lamang ang pagkawala. Ikaw ang Diyos na nagpapanibago at nagpapanumbalik ng lubusan. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Namamagitan din ako para sa mga nagdurusa sa pabalik-balik na sakit, na araw-araw ay convive sa hindi komportabling pakiramdam na umuubos ng lakas at sumisira ng loob. Fibromyalgia, rayuma, sakit sa ugat, talamak na migraine, mga problema sa likod na nagkakalat ng pagdurusa sa buong katawan. Panginoon,
Hindi mo nilikha ang aming mga katawan para mabuhay sa patuloy na sakit. At hiniiling ko na iyong hipuin ang bawat ugat na namamaga, bawat kasukasuan na may problema, bawat kalamnan na naninigas, bawat bahagi na pumipintig sa sakit. Nawa ang sakit ay maputol sa pinagmulan nito, na ang mga pamamaga ay mawala, na ang ginhawa ay dumating hindi lamang pansamantala sa pamamagitan ng mga gamot, kundi sa permanenteng paraan sa pamamagitan ng iyong sobrenatural na kagalingan. Panginoon, ibalik mo sa mga taong ito ang kakayahang mabuhay ng walang sakit, na matulog ng mahimbing, na gawin ang mga simpleng gawain ng walang pagdurusa. Amang nasa langit, tumatawag ako para sa kagalingan ng mga humaharap sa malulubhang sakit na nakakahawa, mga virus na matitibay, mga bakterya na hindi tinatablan ng karaniwang mga antibiotiko, mga impeksyon na kumakalat sa katawan sa kabila ng lahat ng paggamot. Panginoon, Ikaw ay mas dakila kaysa sa anumang bagay na nakakahawa, mas malakas kaysa sa anumang virus na nagbabago, mas makapangyarihan kaysa sa anumang matibay na bakterya. Ipinapahayag ko na ang mga mikrobyong ito ay mapupuksa, na ang mga impeksyon ay ganap na mawawala, na ang sistema ng resistensya ay mapapalakas sa sobrenatural na paraan upang magtagumpay laban sa lahat ng pagsalakay. Nawa ang mga lagnat ay bumaba, na ang mga pamamaga ay humupa, na ang mga resulta ng pagsusuri ay maging negatibo, na ang mga antibiotiko ay umepekto kahit na hindi na inaasahan ang resulta. Panginoon, Ikaw ang naguutos kahit sa pinakamaliliit na elemento ng sangnilikha at walang nasa labas ng iyong kontrol. Panginoon, nananalangin din ako para sa mga profesional sa kalusugan na nasa unahan ng pag-aalaga sa mga may sakit. Mga doktor, nurse, therapist, technician, lahat ng nag-aalay ng kanilang buhay upang ibsan ang pagdurusa ng iba. Ama, bigyan mo sila ng pambihirang karunungan upang magbigay ng tamang hatol, pag-unawa upang piliin ang pinakamahusay na paggamot, kasanayan upang isagawa ang mga pamamaraan ng may kahusayan. Nawa sila ay maging kasangkapan sa iyong mga kamay, daluyan ng iyong kapangyarihang nagpapagaling. Panginoon, pagpalain mo ang mga profesional na ito ng napapanahong kaalaman, ng tumpak na pakiramdam, ng tunay na habag. Nawa makita nila sa bawat pasyente hindi lamang ang isang kaso medikal, kundi isang taong minamahal mo, karapat-dapat sa buo at magalang na pag-aalaga. At kapag ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya, nawa ay mapagkumbaba nilang kilalanin na ang huling kagalingan ay nagmumula sa iyo, ang dakilang manggagamot. Diyos ng kapangyarihan at kaluwalhatian, ipinapahayag ko sa sandaling ito na walang sakit na mananaig laban sa mga naglalagay ng kanilang tiwala sa iyo. Hindi mahalaga kung gaano nakakatakot ang hatol kung gaano nakalala ang kondisyon, kung gaano nakakasira ng loob ang mga numero. Ikaw ay soberano sa lahat ng karamdaman. May autoridad ka sa lahat ng sakit. Inuutusan mo kahit ang pinakakomplikadong mga proseso ng Ipinapahayag ko ang kagalingan. Ipinapahayag ko ang pagpapanumbalik. Ipinapahayag ko ang tagumpay, na ang mga tao ay babalik mula sa mga ospital na ganap na magaling, na ang mga pagsusuri ay magpapakita ng normal na resulta kung saan dati ay may malubhang pagbabago, na ang mga katawan ay tutugon sa mga paggamot sa nakakagulat na paraan. Panginoon, ihanda mo ang mga patotoo na ibabahagi, ang mga luha ng kagalakan na ibubuhos, ang mga papuri na aakyat sa iyong trono kapag nangyari dahil mangyayari ang mga ito. Ikaw ay tapat, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay mahabagin. Amang minamahal, hiniiling ko na iyong palakasin ang pananampalataya ng mga may sakit dahil alam ko na sa gitna ng sakit at pagod ng katawan, mahirap na panatilihing nakatuon ang mga mata sa iyo. Mahirap na patuloy na maniwala kapag ang mga sintomas ay patuloy na sumisigaw ng kabaligtaran. Ngunit, Panginoon, nawa ay maalala ng mga taong ito na ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa kung ano ang nakikita o nararamdaman, kundi sa kung sino ka
at kung ano ang iyong ipinangako. Sinabi mo na ikaw ang Panginoon na nagpapagaling, na dinala mo sa iyong sarili ang aming mga karamdaman at sakit, na sa pamamagitan ng iyong mga sugat kami ay gumaling. Ang mga pangakong ito ay nananatiling matatag anuman ang kasalukuyang sitwasyon. Kaya nananalangin ako na ang pananampalataya ay mapalakas, na ang pag-asa ay muling mabuhay, na ang pagtitiwala sa iyo ay hindi matitinag. Na sa gitna ng mga bagyo ng sakit, ang mga taong ito ay manatiling matatag sa bato na si Kristo, naghihintay ng may pasensya para sa paghahayag ng iyong kagalingan. Panginoong Hesus, kilala mo ang bawat pangalan, bawat mukha, bawat kwento ng sinumang may sakit ngayon. Nakikita mo ang nag-iisa sa isang kwarto ng ospital na walang bumibisita, ang nagtatago ng kanyang sakit sa iba dahil sa hiya o takot, ang nakikipaglaban ng tahimik nang walang nakakaalam ng tindi ng kanyang sitwasyon. Ama, para sa iyo ay walang hindi kilala, walang nakalimutan, walang kaso na hindi gaanong mahalaga. Ang bawat tao ay mahalaga sa iyong mga mata. Ang bawat buhay ay may halagang hindi matutumbasan. At hiniiling ko na iyong ipakilala ang iyong sarili ng personal sa bawat isa sa mga may sakit na ito, na maramdaman nila ang iyong tunay na presensya sa tabi nila, na maranasan nila ang iyong pag-ibig sa kay tangible na paraan, na malaman nilang hindi sila nag-iisa, na may Diyos na tunay na nagmamalasakit, na umiiyak kasama ng mga umiiyak at nagnanais ng labis na makita silang maibalik. Panginoon, bisitahin mo ang bawat higaan, bawat kwarto, bawat tao na tumatawag sa iyo ngayon. Diyos ng pagkabuhay na mag-uli, tinatapos ko ang panalangin ito na ipinapahayag na kung paanong binuhay mo si Jesus mula sa mga patay, kaya mong buhayin ang lahat ng namatay sa buhay ng mga taong may sakit. Buhayin ang mga pangarap na nalibing, mga pag-asa na nabaon, mga kagalakan na pinatay ng sakit. Nawa ang parehong lakas na kumilos kay Kristo na bumuhay sa Kanya ay kumilos sa mga katawang may sakit, nagdadala ng bagong buhay, buong kalusugan, ganap na pagpapanumbalik. Naniniwala ako, Panginoon, na ang mga buhay ay mabubuhay na mag-uli hindi lamang sa pisikal, kundi sa lahat ng aspet, na ang mga tao ay babalik sa ganap na pamumuhay, sa tunay na pagngit, sa muling pangangarap. Dahil ikaw ang Diyos na nagpapagaling, na nagpapanumbalik, na ginagawang bago ang lahat ng bagay. At sa iyong makapangyarihang pangalan, sa iyong maluwalhating pangalan, sa iyong pangalan na higit sa lahat ng pangalan, ipinapahayag ko ang kagalingan. Amen at amen. Minamahal na mga kapatid, kung ang panalangin ito ay umantig sa inyo, kung kayo rin ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na magpagaling at magpanumbalik, ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Pindutin ang like button dito sa ibaba. Ang simpleng gawang ito ay magdadala ng video na ito sa lahat ng nangangailangan ng himala. Ibahagi ang video na ito sa isang taong humaharap sa laban kontra sa sakit, sa isang pamilyang nangangailangan ng pag-asa, sa isang kaibigan na kailangang malaman na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga himala. Ipanalangin niyo rin ako at isulat sa mga komento na ipinapanalangin niyo ako para malaman. Manatili kayo sa amin sa channel na ito. Mag-subscribe para makatanggap ng higit pang makapangyarihang mga panalangin na magpapatibay sa inyong pananampalataya at magpapalakas sa inyong paglalakbay. Nais kong manalangin partikular para sa iyo na nanonood ngayon. Kaya, isulat ang iyong pangalan sa mga komento upang mabanggit ka namin sa aming mga panalangin. Huwag mahiya, huwag matakot. Isulat ang iyong kahilingan, ibahagi ang iyong pangangailangan para sa kagalingan. Sabihin sa amin ang iyong pinagdadaanan. At kung ang Diyos ay gumawa na ng himala sa iyong buhay, kung naranasan mo na ang kapangyarihang nagpapagaling ng Panginoon, isulat ang iyong patotoo dito sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaaring maging mitsa ng pananampalataya na kailangan ng iba upang patuloy na maniwala, upang hindi sumuko, upang maghintay ng may pagtitiwala sa himala. Bumuo tayo dito ng isang komunidad ng pananampalataya
kung saan ang isa't isa ay nagtutulungan sa panalangin, kung saan tayo ay umiiyak kasama ng mga umiiyak at nagagalak kasama ng mga nagagalak. Pagpalain ka ng Diyos ng makapangyarihan, ang kagalingan ay parating na.